May dala kang katahimikan na mas mabigat kaysa sa dapat, at ang pamagat na naririnig mo ay hindi basta-basta. Bumabagsak ito parang matinding suntok sa loob ng iyong dibdib dahil tinutukoy nito ang isang bagay na dati mong namdamhan. Ang taong naghangad na pabaguin ang iyong halaga ay hindi talaga nauunawaan kung ano ang hawak nila. Kaya ang alaala ay may matalas na gilid pa rin. Kaya may mga salitang bumabalik pa rin kapag tahimik ang silid. At kaya ang iyong espiritu ay tumatangging kalimutan. Maaring ngumiti ka habang dinadaanan ito, nagpatuloy ka, at kumilos na parang wala namang nangyari, pero may kahalagahan ito. May kahalagahan dahil ang paghiya ay laging sumusubukang baguhin ang pagkakakilanlan at alam ng iyong kaluluwa kapag may sinasabing kwentong hindi totoo na ipinapataw sa itaas nito. Kung nais mong maunawaan kung ano ang tunay na sinasabi ng panahong ito, hayaang tulungan ka ng The Call of the Chosen, a 30-day journey na maitawag ito ng malinaw, manalang ng tapat sa gitna nito, at tumigil sa pagdadala ng kalituhan na parang karunungan. Hindi mo kailangang magpatuloy sa paghuhula tungkol sa bawat sugat kapag may landas na tumutulong sa iyo na hiwalayin ang sakit mula sa layunin. At mahanap mo ang landas na iyon sa nakapin na komento. Ang nangyari ay maaring nagpagalaw sa iyo, pero hindi ka nito binigyang kahulugan. Hindi ka na nakikinig sa isang akusasyon. Nakatayo ka na sa lugar kung saan ang katotohanan ay nagsisimulang sumagot. Ang dahilan kung bakit ang ganitong uri ng paghiya ay nakakapagod ay dahil hindi ito laging dumating bilang hayagang pagkakasakit. Minsan, dumarating ito bilang isang mapanuring tingin, isang pariralang binigkas ng sobrang kaswal, isang pinto na isinara ng may ngiti o isang pagkaantala na nagpatanggi sa iyo ng iyong sariling halaga. Naalala mo kung paano tumugon ng iyong katawan bago pa man salita ang iyong mga labi. Naging matigas ang iyong mga balikat, naging maikli ang iyong paghinga. Inulit-ulit ng iyong isipan ang pangyayari matapos itong lumipas. Kahit ngayon, may mga bahagi sa iyong araw kung saan ang alaala ay bumabalik ng walang pahintulot. Maaari itong lumabas habang naghuhugas ka ng pinggan, binubuksan ang iyong telepono o nakaupo sa trapiko na sobrang daming oras para mag-isip. Ganun kalalim ang maabot ng maling paghuhusga. Sinusubukan nitong manirahan sa katawan, hindi lamang sa isip. Ngunit ang katotohanan na ito ay nananatili, ay hindi nangangahulugan na may awtoridad ito. Ibig sabihin lamang, tunay na sapat ang lalim ng sugat para mag-iwan ng bakas at inaanyayahan ka ngayon na basahin ang bakas na iyon nang hindi pinapayagan itong maging pangalan mo. May pagkakaiba ang pagiging napabayaan at ang pagiging hindi nakikita at sinisubukan ng iyong puso na maalam ang pagkakaiba. Maaaring wala kang salita noon nang mangyari ito, pero naramdaman mo ang pagbangga sa pagitan ng nangyayari sa paligid mo at ng totoo tungkol sa iyo. Ang tensyong iyon ang dahilan kung bakit may hawak ang mensaheng ito sa iyong pansin ngayon. Hindi ito dahil masaya kang bumabalik sa sakit, kundi dahil pagod ka na sa pagpapahintulot sa blindness ng ibang tao na hugisin ang iyong panloob na buhay. Ang pamagat na katulad nito ay hindi nag-aanyaya sa iyo sa paghihiganti. Inaanyayahan ka nito sa pagkilala. Hinihiling nito na makita mong ang ilang tao ay nauunawaan lamang ang bahagi ng kwento habang ikaw ay namumuhay sa buong bigat nito. At kung maling nabasa ka nila, hindi nangangahulugan iyon na ang pagbasa nila ay huling salita. Ibig sabihin lamang, ang Panginoon ay gumagana sa lugar na hindi nila masukat. Ang pakiramdam na huli sa likas na pananaw ay maaaring pa rin ng tumpak sa espiritu, hindi bilang tiyak na himala sa orasan, kundi bilang seryosong paggising sa kung ano ang talagang nabubuo na sa loob mo. Marahil ay sinisikap mong kumilos ng normal habang may bahagi sa iyo na patuloy na humihinto sa parehong alaala. Sumasagot ka sa mga mensahe, tumutupad sa mga tungkulin,
at haharapin ang kailangang harapin. Gayunpaman, may lugar pa rin sa loob na nagtatanong kung bakit kailangang manggaling ang sugat sa taong minsan ay mahalaga ang opinyon. Doon nagiging personal ang hapdi, hindi lang ito tungkol sa pagkasaktan mo. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng maling pag-unawa sa paraang sumubok na paliitin ang iyong pakiramdam ng tawag. May mga araw na ito ay lumalabas bilang pagkapagod. May mga araw naman ay matalas, tahimik na galit. May mga araw na ito ay kakaibang kawalan ng pakiramdam na mas ligtas kaysa sa pag-asa. Gayunpaman, kahit sa kawalan ng pakiramdam na iyon, may patutuo sa iyo na nagsasabing hindi pa natatapos ang kwento. Maaring ikaw ay pinahiya, pero ang pinakamalalim na bahagi mo ay buhay pa rin, mapagmasid pa rin, tumatanggi pa ring sumang-ayon sa kasinungalingan. Ang pagtangging iyon ay hindi pagmamalaki. Ito ay pagpapanatili. Ibig sabihin, may alam ang isang bagay sa loob mo na totoo, kahit na ang iyong mga damdamin ay hindi pa lubos na nakasabay. Kung nagtatanong ka kung ang mensaheng ito ay para sa iyo, ang katotohanan na ito ay nagpabalisa sa iyo ay maaaring sagot na. Hindi lahat ng pagkabalisa ay babala. Ang ilan ay tawag sa pag-unawa. Kaya karamihan sa mga tao ay nananatiling nakulong sa mga siklo ng pagdududa sa sarili matapos mapahiya. Patuloy silang nagtatanong kung sila ba ay sobrang sensitive sa halip na itanong kung sila ba ay nagdadala ng sobrang tagal ng distorted view ng ibang tao. Dito ang The Call of the Chosen, a 30-day journey ay nagiging higit pa sa isang balangkas ng pagbabasa. Nagiging matatag itong kasama sa pagtukoy kung ano ang hinihingi ng panahong ito sa iyo at sa pagtukoy ng pagkakaiba sa pagitan ng isang saradong pinto, isang pagkaantala na naglilinis at isang bagong tungkulin na tahimik na nabubuo. Maraming mambabasa ang nagsabing nagsimula silang makita ang kanilang paghihintay ng iba at tumigil sila sa pagpapakahulugan sa bawat katahimikan bilang pagkakalimot minsan may salita na nila para sa panahon. Kung kailangan mo ng ganitong uri ng kalinawan, ang nakapin na komento ang magpapakita sa iyo kung saan magsisimula. Ang nararamdaman mo ay hindi kawalan ng katwiran. Ito ay impormasyon. At kapag pinahintulutan mong suriin, maaari nitong patnubayan ka mula sa kalituhan patungo sa isang mas matatag na uri ng pagtitiwala. Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento. Palaging may presyon na sumagot ng sobrang mabilis kapag may taong maling humusga sa iyo. Isang boses ang nagsasabi sa iyo na ipakita mo ang iyong sarili. Isa naman ang nagsasabi na kumalas ka. Ang ikatlo ay nagsasabi na maging mas matigas upang hindi na mauulit. Wala sa mga boses na iyon ang nagpapagaling. Pinapanatili nila lamang ang iyong pansin na nakatali sa taong sumaktan ka. Ganon gumagana ang distraksyon sa mga panahong tulad nito. Ginagawa nitong parang hukuman ng iyong buhay kung saan patuloy kang sumusubok na manalo sa isang kaso na hindi naman dapat magbigay ng kahulugan sa iyong hinaharap. Tinitingnan mo ang mga lumang usapan.
Inuulit-ulit mo sa isip mo ang mga dapat mong sinabi. Isinasaalang-alang mo ang mga alam nila ngayon. Ngunit habang mas lalo kang umiikot sa kanilang maling pag-unawa, mas kaunting espasyo ang naiiwan mo para sa iyong sariling paglago. Hindi kailangan ng Panginoon na maging abala ka sa patutuo ng mga taong hindi nakakakita ng malinaw. Tinuturuan niya ka kung paano bumalik sa iyong sariling sentro. At minsan ang pagbabalik na iyon ay nagsisimula sa pagtatanto kung gaano kapagod na ipagtanggol ang dapat na kilalanin. Dumating sa isip ko dito si Joseph dahil alam niya kung ano ang pakiramdam na maling maintindihan ng mga taong malapit sa iyo. Tinringgan siya bilang isang problema bago pa man siya maunawaan bilang bahagi ng isang mas malaking layunin. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay hindi natapos sa antas ng inggit o kalituhan ng iba. Dumadaan siya sa pagtataksil, pagkaantala at pagkakakulong at wala sa mga lugar na iyon ang huling nagbigay ng kahulugan sa kanya. Namumuhay ka ng ordinaryong buhay sa ibang siglo, sa ibang tahanan, na may ibang mga tungkulin pero pamilyar ang pattern ng tao. Ang maling pag-unawa ay maaaring magpakaramdam sa iyo ng pag-iisa, lalo na kapag ito ay galing sa mga taong dapat ay nakakaintindi pa. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng sinabi tungkol sa iyo at ng kung ano ang tunay na totoo ay kung saan madalas nagsisimula ang Diyos na bumuo ng mas matatag na tao. Hindi mas maingay, hindi mas matigas, mas matatag. Hindi mo kailangang pilitin ang isang dramatikong tugon upang ipakita na may kahalagahan ka. Kailangan mo lamang na magpatuloy na gumagalaw sa katotohanan na nagsisimula ng yumapos sa iyong buto. Kung patuloy kang bumabalik sa sandali ng paghiya, nang hindi tinatanong kung ano ang naging halaga nito sa iyo, maaaring mawala sa iyo kung gaano na napabigatan ang iyong pansin. Ang mga paulit-ulit na siklo ay nagsisimula sa maliliit na pagbibigay. Binabawasan mo ang iyong mga inaasahan, ipinapatay mo ang iyong mga damdamin. Sinasabi mo sa iyong sarili na hindi ito karapat-dapat pangalanan. Pagkatapos unti-unti nagsisimula kang magdala ng isang pribadong lungkot na tumutulo sa lahat ng iba pang bagay. Maaari nitong gawing mas mabigat ang mga ordinaryong gawain. Maaari nitong gawing mapag-ingat ang kagalakan. Maaari nitong gawing mapaghihinala ang isang ligtas na silid dahil natutunan ng iyong katawan na mag-ingat bago magpahinga. Wala sa lahat ng iyon ang nangangahulugan na mahina ka. Ibig sabihin, ang iyong panloob na buhay ay nagtatrabaho ng mabuti upang protektahan ka. Ngunit ang proteksyon ay maaring maging kulungan kung hindi ito kailanman matutong magbukas. Ang halaga ng pag-ignore sa senyales ay hindi lamang emosyonal. Ito ay espiritual na panlalamig. Maaari kang maging sanay na nagbabantay sa iyong sarili hanggang sa hindi mo na napapansin kapag ang biyaya ay nag-aanyaya sa iyo na huminga muli. 888. I-type ito sa mga komento bilang simpleng pagpapatunay na nakatayo ka sa isang threshold at pagkatapos ay bumalik sa narasyon. Hayaan itong magpaalala sa iyo na hindi ito tungkol sa pagbibilang ng kung ano ang nawala, kundi sa pagkilala na may isang makabuluhang bagay ang tumatawid sa iyong landas. Magpatuloy na makinig dahil ang tunay na kahulugan ng sandali ay hindi pa natatapos. Ang paghiya ay hindi ang huling salita at ang iyong kamalayan ay nagsisimulang luminaw kung saan dati ay malabo. Ang nangyayari sa ilalim ng sakit ay madalas na mas panloob kaysa sa una nitong paglilitaw. Ang lumang sugat ay umaabot para sa isang pag-angkin sa pagkakakilanlan. Sinasabi nito sa iyo na ang pagiging maling naunawaan ay nangangahulugan na hindi ka ligtas, na ang pagiging napabayaan ay nangangahulugan na maliit ka, na ang pagkasugatan ay nangangahulugan na kailangan mong mabuhay na nagbabantay magpakailanman.
Ngunit ang mga iyon ay mga interpretasyon, hindi mga hatol. Ang isip ay naghahanap ng katiyakan, ang katawan ay naghahanap ng proteksyon, at ang espiritu ay naghahanap ng katotohanan. Kapag ang tatlong iyon ay hindi magkakaayon, ang pinakamalakas na takot ang karaniwang nananalo. Kaya nagtatapos kang tumutugon sa bawat paghinto bilang pagtanggi, sa bawat distansya bilang pagkakalimot, sa bawat katahimikan bilang patunay na hindi ka kailanman minahal. Gayunpaman, ang mas malalim na issue ay hindi lamang kung ano ang nangyari sa iyo. Ito ay kung ano ang tinuturo ng karanasan sa iyo tungkol sa iyong sarili. At doon ang gawain ng pagpapagaling ay nagiging tapat dahil hindi ka maaaring maging malaya mula sa isang kasinungalingan na hindi mo kailanman pinangalanan. Inaanyayahan ka na suriin ang panloob na kasunduan na nabuo sa paligid ng sugat at basagin ito ng mahinahon, ng walang pagkapuot sa sarili at ng walang pagtanggi. Maaari mo nang maramdaman na hindi lamang ito tungkol sa pagkakamali ng isang tao na makita ka. Ito ay tungkol sa paraan kung paano ang ilang kapaligiran ay nagtuturo sa iyo na pumiliit upang makaligtas. Ang ilang lugar ay gumagantimpala sa pagganap, ngunit parurusahan ang pagiging tapat. Ang ilang relasyon ay nangangailangan ng akses sa iyo nang hindi nagbibigay ng karangalan sa pagbabalik. Ang ilang silid ay puno ng mga salita, ngunit walang tunay na paningin. Kapag matagal ka nang nanirahan doon, maaaring magsimula kang magkamali ng pag-iingat bilang karunungan at pag-urong bilang pagiging mature. Ngunit ang pag-unawa ay hindi paghinala. Ang pag-unawa ay ang kakayahang mapansin ang kung ano ang nagpapahina sa iyo nang hindi nahuhulog sa takot. Pinapayagan nitong makita ang isang pattern nang hindi nagdedesisyon na lahat ay may parehong puso. Mahalaga iyon dahil ang paghiya ay maaaring magpakaramdam sa iyo ng paghinala sa bawat bagong koneksyon kung pinapayagan mo ito. Ang sagot ay hindi ang pagiging matigas. Ang sagot ay ang paglago ng mas matalas nang hindi nagiging mas malamig. Natututo kang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang lugar na bumuo sa iyo at ng isang lugar na patuloy na nag-aanyaya sa iyo na mawala. May estratehiya ang pananalasa at bihira nitong ipinahayag ang sarili bilang pananalasa. Dumarating ito bilang ingay, pagkapagod, pagkaantala at ang pangako ng mga diganong mahalagang urgency. Pinapanatili kang abala ng sapat upang hindi ka kailanman tumahimik ng sapat upang marinig ang sinasabi ng iyong espiritu. Mahalaga rin nito ang paghahambing. Ipapakita nito sa iyo ang ibang tao na gumagalaw ng mas mabilis, nagsasalita ng mas malakas at tila mas ligtas. Pagkatapos ay itatanong kung bakit hindi ka pa naroroon. Ang tanong na iyon ay tila praktikal, ngunit madalas itong isang trapo. Ibinabaling nito ang iyong pansin mula sa gawain ng pagiging patungo sa pagganap ng pagpapakita. Kapag nangyari iyon, nagsisimula kang sukatin ang iyong buhay sa bilis ng pinakamalakas na silid sa halip na sa katotohanan ng iyong sariling proseso. Ngunit hindi ka sinusukat ng isang crowd. Ikaw ay nabubuo sa pamamagitan ng katotohanan at ang pagbuo ay bihirang pakiramdam na flashy habang nangyayari ito. Pakiramdam nito ay pasensya, kalinawan at paulit-ulit na pagpili na huwag pahintulutan ang urgency na magbigay ng kahulugan sa iyong pagkakakilanlan para sa iyo. May isang sandali nang tumigil ka sa pakikipag-ayos sa kasinungalingan kahit na sa loob lamang. Maaaring may mga tanong ka pa, ngunit hindi mo na nais na makipagkasundo sa isang maling pagbabasa ng iyong buhay. May kahalagahan iyon. Isang bagay ang pakiramdam na nasaktan. Isa pa ang patuloy na pag-aalok ng iyong panloob na pahintulot sa mismong kwentong pumiliit sa iyo. May isang bagay sa loob mo na nagbago mula sa pagpapaliwanag sa iyong sarili, patungo sa pagsisimulang tumayo ng tahimik sa loob ng katotohanan.
Maaaring wala ka pa sa lahat ng resulta na gusto mo at hindi mo kailangang magkunwaring meron. Ngunit naabot mo na ang isang punto kung saan ang lumang interpretasyon ay nawawalan ng kapangyarihan. Ito ang simula ng kalayaan. Hindi dahil naayos ang lahat, kundi dahil hindi ka na handang mabuhay na parang ang pagpapababa ay may huling autoridad sa iyong pagkakakilanlan. Ang susunod na hakbang ay hindi ang maging dramatiko tungkol sa pagbabagong iyon. Ito ay ang pagpapahintulot dito na manatili. May mga katotohanang dumarating parang kulog at may mga katotohanang dumarating parang liwanag sa ilalim ng pinto. Ang katotohanan ito ay dumarating ng tahimik at kung ipapabilis mo ito, maaaring mawala sa iyo ang kung ano ang sinusubukan nitong itayo sa iyo. Ang paghiya ay madalas na nagpapagawa sa isang tao ng sobrang pagpapaliwanag o sobrang pagganap. Ang katotohanan ay nagtuturo sa iyo na maging malinaw ng sapat upang hindi mo na kailanganin ng alinman. Ang paraan pa forward ngayon ay hindi ang paghabol sa mga taong maling naunawaan ka, kundi ang pagkilala sa kung ano ang inilantad ng kanilang maling pag-unawa. Inilantad nito kung saan ka pa umaasa sa panlabas na pag-apruba para sa panloob na katatagan. Inilantad nito kung gaano karami ang nais mong patunayan ng ilang boses ang iyong halaga upang hindi mo kailangang protektahan ito mismo. Hindi ito isang kondena, ito ay isang anyaya. Kung makikita mo ang ugat, maaari kang tumigil sa pagdidilig nito ng takot. At kapag tumigil ka na sa pagpapakain nito, hindi na ito lumalago sa dilim. Ang larawan na angkop sa panahong ito ay isang binhi sa ilalim ng lupa. Sa una, walang anumang bagay sa lupa ang nagpapahiwatig ng kagandahan, tila sarado, nakatago, at kahit mapagkalimutin, ngunit ang nakatago ay hindi katumbas ng nasayang. Sa ilalim ng ibabaw, may presyon, kahalumigmigan at oras na gumagawa ng gawain na hindi pa mapupuri ng mata. Ang binhi ay hindi nakikipag-argumento sa dumi. Hindi ito nangangailangan ng papuri mula sa kadiliman. Ito ay simplong dinadaanan ang kung ano ang kailangang daanan habang ang buhay nito ay tinipon sa loob. Ito ay mas malapit sa iyong panahon kaysa sa maaari mong inaakala. Ang pagpapababa na iyong naranasan ay hindi patunay na ikaw ay nagtatapos. Ito ay bahagi ng isang nakatagong presyon na nagtulak sa buhay na lumalim bago ito tumaas. Hindi mo pinili ang lupa sa paligid mo, ngunit hindi ka walang kapangyarihan sa loob nito. Ang mukhang paglilibing ay proteksyon din, at ang mukhang pagkaantala ay pag-unlad din. Ang lupa ay hindi iyong hukom, ito ang iyong takip. Sa loob ng nakatagong panahong iyon, ang mga ugat ay gumagawa ng tahimik na gawain. Hindi sila tila impresibo at hindi nila ipinapahayag ang sarili sa ibabaw. Naghahanap, kumakabit at humahawak sila. Ganun kadalas ang pakiramdam ng pagbuo kapag walang nagdidiwang dito. Natututo kang kumuha ng buhay mula sa kung ano ang matatag sa halip na sa kung ano ang nakakatuwa. Natututo kang ang lalim ay mas mahalaga kaysa sa pagpapakita. Ang paghiya ay sumubok na manghikayat sa iyo na ang pagiging nakikita ay ang tanging patunay ng halaga. Ngunit ang binhi ay nagtuturo ng ibang aral. Ito ay pinapanatili ng kung ano ang hindi nakikita ng sinuman. Hindi ito mas mahina dahil ito ay nalilibing. Ito ay nagiging mas malakas dahil hindi pa ito nalalantad. Ang katotohanan iyon ay totoo para sa iyo. Ang ilan sa mga pinakamahalagang gawain sa iyong buhay ay nangyari malayo sa pansin, malayo sa papuri, malayo sa mga taong nagakalang natuklasan ka na nila. Ang kanilang pagkakamali ay hindi kinansela ang proseso. Ibig sabihin lamang, hindi sila inimbitahan na mga siwa nito. Ang presyon ng lupa ay maaaring pakiramdam na pananalasa kapag nasa loob mo ito. Pumipindot ito sa lahat ng direksyon. Pinipigilan ito ang paggalaw, tilang humihingi ito ng pagsusuko. Ngunit hindi lahat ng paghihigpit ay parusa.
Ang ilan ay mga mapagkumbensyang hangganan na nagpapanatili sa kung ano ang malambot mula sa pagkasira bago ito tumanda. Kung ang binhi ay babaungin ng masyadong maaga, hindi ito makakaligtas sa hangin. Kung ito ay ilalantad ng masyadong maaga, ito ay maging vulnerable sa pinsala bago pa man ang lakas ay nabuo. Kaya ang ilang saradong pinto ay hindi insulto. Ang ilan ay proteksyon. Pinapanatili nilang tapat ang panahon. Pinipigilan nila kang magkunwaring handa ka na sa kung ano ang talagang makakabasag sa iyo. Ang lupa ay maaring pakiramdam na nag-iisa, ngunit hindi ito walang laman. Ito ay lugar kung saan ang mga lumang pagpapalagay ay nababasag upang ang buhay ay magsimulang gumawa ng puwang para sa sarili nito. Hindi ka nalilibing ng bawat limitasyon na iyong kinaharap. Ang ilan sa mga limitasyong iyon ay nagpapanatili sa iyo mula sa maling timing, maling lugar at maling bersyon ng iyong sarili. Kung mananatili ka sa larawang yon, maaari mong magsimulang makita ang iyong kasalukuyang buhay ng iba. Ang binhi ay hindi nagmamadali. Nagtitiwala ito sa presyo ng sapat upang pahintulutan ang buhay na kumuha ng hugis sa ilalim nito. Hindi nangangahulugan yon na maging passive ka. Ibig sabihin tumitigil ka sa pagtuturing sa nakatagong gawain bilang nasayang na gawain. Pinapanatili mo ang iyong mga rutina. Pinapanatili mong tapat ang iyong mga panalangin. Pinapanatili mong hindi theatrical ang iyong puso tungkol sa kung ano ang hindi mo pa kontrolado. May karunungan ang pagmanatili sa ilalim ng lupa hanggang ang tamang lakas ay nabuo. May din tapang ang pagpapahintulot sa lupa na maging lupa sa halip na subukang gawin itong entablado. Ang sandali ay darating kung saan ang nakatagong gawain ay hindi na maaaring manatiling nakatago. Ngunit kahit noon, ang simula ay tila maliit. Isang crack, isang pag-angat, isang unang paggalaw. Walang sinumang nakabantay lamang sa ibabaw ang makakaintindi kung gaano karami ang nangyari bago lumitaw ang maliit na sinyalis na iyon. Handa na ako. I-type ang maikling parira lang yun sa mga komento at pagkatapos ay bumalik sa narasyon. Hayaan itong maging ang pangungusap na iyong inaalok kapag tapos ka na sa pag-aargumento sa nakatagong panahon at handa nang tanggapin ang kung ano ang nabuo nito. Magpatuloy na makinig dahil ang larawan ay hindi pa natatapos magsalita. Ang lumalago ng lihim ay nagsisimulang magkaroon ng kahalagahan sa publiko at ang iyong susunod na hakbang ay hindi mangangailangan na maging ibang tao. Ang pagbabalik ay nangyayari kapag tumigil ka na sa pagpe-perform ng paggaling at nagsimulang mabuhay mula sa katotohanan. Ang binhi ay hindi nagiging bulaklak sa pamamagitan ng pagpapakunwaring isa na ito. Nagiging kung ano ito sa pamamagitan ng paggalang sa prosesong nagdala doon. Kaya mahalaga ang sandaling ito. Ang pamagat ay hindi nag-aanyaya sa iyo na tingnan ang paghiya magpakailanman. Inaanyayahan ka nitong makita na ang pagpapababa ay hindi kailanman pinahintulutan na magbigay ng kahulugan sa buong kwento. Ikaw ay bumabalik sa iyong sarili, ngunit hindi sa sariling umaasa sa pag-apruba ng lahat. Ikaw ay bumabalik sa isang mas matatag na sarili, mas malinaw na sarili, sariling makakarinig ng pagkakaiba sa pagitan ng kahihiyan at turo. Kapag tumingin ka pabalik ngayon, maaari mong gawin ito nang hindi ibinibigay ang iyong hinaharap sa mga taong minsan ay maling naunawaan ng iyong halaga. Ang binhi ay tumataas dahil ang buhay sa loob nito ay hindi makatagong magpakailanman. Ganon din ikaw, hindi dahil ikaw ay naging mas maingay, kundi dahil ang katotohanan ay naging mas malakas kaysa sa lumang pagbasa. Isang gawain na makakatulong sa iyo na mabuhay ito ng tapat ay ang pagbagal bago mo sagutin ang alaala. Kapag ang lumang pangungusap ay tumataas sa iyong isipan, huwag agad itong sagutin ng panik. Umiupo ka ng tahimik sa isang sandali at pangalanan ang tunay na nangyayari.
Maaaring naalala mo ang isang boses na nagwalang sala sa iyo, ngunit hindi mo kailangang sumang-ayon dito ngayon. Hayaan ang katawan na kumalma bago magsimulang bumuo ng kaso ang isip. Ilagay ang iyong mga paa sa sahig. Ihuwag ang iyong panga. Huminga sa paraang nagsasabi sa iyong nerbiyosong atensyon sa simpleng salita na dumadaan ng sandali. Pagkatapos ay itanong kung ano ang katotohanan ng sitwasyon ng walang pagpapalaki. Hindi ito pagtanggi. Ito ay pag-unawa na gumagalaw. Pinipigilan nitong maging permanente ang sugat na nagbibigay ng interpretasyon sa iyong buhay at tinuturuan ka nitong tumugon sa halip na reaktan lamang. Isang gawain pa ay ang pagmamarka sa mga lugar kung saan ikaw ay pumipiliit nang hindi mo napapansin. Maaari ito sa isang usapan kung saan bigla kang nagiging mas maliit o sa isang silid kung saan tumitigil ka sa pagsasabi ng tunay mong iniisip. Maaari ito sa paraan ng pagpapahayag mo sa bawat magandang ideya na may pag-aapolo o sa paraan ng pagpapalagay na masyado ang iyong mga pangangailangan. Ang punto ay hindi ikahiya ang sarili sa mga gawin na iyon. Ang punto ay mapansin ng mga ito upang mawalan sila ng kapangyarihan. Ang binhi ay hindi kailangang magkunwaring hindi ito nasa ilalim ng presyon. Kailangan lamang nitong patuloy na tanggapin ang kung ano ang nakakatulong upang mabuhay ito. Sa iyong kaso, maaaring ibigay mo sa iyong sarili ang pahintulot na magsalita ng simple, magtakda ng isang malinaw na hangganan, o tumigil sa sobrang pagpapaliwanag sa dapat na obvyo. Ang maliliit na gawa ng katatagan ay may kahalagahan. Tinuturuan nila ang iyong panloob na buhay na ligtas na tumigil sa paghahanda para sa kawalan ng respeto sa baga ng pagkakataon. Ang mga pagpipiling iyon ay maaaring mukhang ordinaryo, ngunit binabago nila ang hugis ng iyong pagkaugat. May mga pagkakataon din kung saan ang proteksyon ay tila paghinto. Hindi lahat ng imbitasyon ay nararapat agad ng oo. Hindi lahat ng puwang ay kailangang punan. Hindi lahat ng katahimikan ay pagkawala. Minsan, ang pinakamapagkumbensyang bagay ay ang pagpapahintulot sa isang pinto na manatiling sarado ng sapat upang maalala mo kung sino ka nang wala ito. Ang ganitong uri ng limitasyon ay hindi pagtanggi. Ito ay pagiging mahinahon na may schedule na hindi mo pa nakikita. Ang binhi ay hindi na-deprive kapag ang lupa ay pinapanatili itong nakatago. Ito ay pinoprotektahan mula sa pagiging mahina bago ito may sapat na lakas na magdala ng liwanag. Maaring kailanganin mo ang parehong awa ngayon, isang nagbagong ritmo, isang mas hindi siksik na schedule, isang mas mabagal na sagot, isang sinasadyang hindi ito mga senyales na ang iyong buhay ay pumipiliit. Maaari itong mga senyales na ang iyong buhay ay pinapanatili mula sa presyong magkakalat sa kung ano ang patuloy na nabubuo. Sa isang punto, kinakailangan ang isang desisyon, hindi isang dramatikong pangako, isa lamang malinaw at tapat. Napapasyahan mong hindi mo napapayagan ang kwento ng paghiya na maging pinakamalakas na kwento sa silid. Napapasyahan mong mas mahalaga ang kalinawan kaysa sa lumang sama ng loob. Napapasyahan mong ang iyong enerhiya ay para sa gawain ng pagiging hindi sa walang hanggang argumento sa nakaraan. Ito ay pamamahala. Ito ang paraan ng pagprotekta sa kung ano ang lumalago sa loob mo. Ang binhi ay hindi nag-aaksaya ng lakas sa lahat ng bagay sa paligid nito. Ibinuhos nito ang sarili nito sa hugis ng buhay. Maaari mo ring gawin ng pareho. Maaari kang pumili ng isang hangganan, isang panalangin, isang tapat na usapan, isang nakakapagpahingang paghinto, isang gawa ng pagsunod na iniaayon ang iyong mga araw sa kung ano ang totoo. Ganun mo pinipigilang mabatak pabalik sa isang siklong hindi kailanman magsasabi ng katotohanan tungkol sa iyo.
Parang tahimik na amen. Pindutin ang like ngayon at hayaan itong tumayo para sa kung ano ang tinanggap mo ng walang salita. Minsan, ang puso ay nagsasabing oo bago pa man ang bibig at ito ay isa sa mga sandaling iyon. Ang maliit na kilos ay naging selyo ng pagkakasundo sa katotohanang naririnig mo. Panatilihin ang pagkakasundong iyon ng malapit dahil mas mahalaga ito kaysa sa ingay sa paligid nito. Ang binhi ay hindi tumataas dahil ito ay pinuri. Tumataas ito dahil ang buhay sa loob nito ay umabot sa puntong hindi na ito maililimit ng kung ano ang sumasakop dito. Ito ay isang makapangyarihang larawan ng nangyayari kapag ang lumang interpretasyon ay nawawala ng kontrol. Ang pagpapababa na minsan ay pakiramdam na parang huling hatol ay nagiging lugar na maaari mong tingnan ng walang takot. Hindi dahil ito ay masaya at hindi dahil ito ay makatarungan, kundi dahil hindi na ito nagsasabi ng buong katotohanan. Ang tumataas sa iyo ngayon ay hindi pagmamalaki. Ito ay matatag na kamalayan. Alam mo kung ano ang iyong dinanas. Alam mo kung ano ang halaga nito. At alam mong hindi ito ang huling sukatan ng iyong halaga. Ang kamalayang iyon ay hindi nagpapalakas sa iyo kaysa sa sinuman. Ginagawa ka lamang nitong mas hindi available sa kasinungalingang minsan ay nagpanatili sa iyo na maliit. Ibahagi ito sa isang taong dumarating sa isip, lalo na kung ang taong iyon ay mahinahon, tapat o patuloy na nagdadala ng sarili nitong tahimik na sugat. Minsan, ang pag-aalaga ay hindi maingay. Minsan, ito ay simpleng pagtitiyak na ang tamang tao ay tumatanggap ng isang salitang maaring magpatatag sa kanila. Kung may isang taong dumarating sa iyong isip habang nakikinig, huwag balewalain ang udyok na iyon. Maaari itong simpleng paraan upang palawakin ang kung ano ang iyong natanggap at maaari itong dumating sa tamang oras para sa kanila. Ako ay pinili. I-type ang pahayag na ito tungkol sa pagkakakilanlan at hayaan itong huminga sa iyong mga kamay na parang simpleng katotohanan sa halip na mahinang pag-asa. Sabihin ito bilang pagpapatunay sa kung sino ka na nagiging, hindi bilang isang pagganap. Pagkatapos ay hayaang magpatuloy ang narasyon dahil ang pagkakasundo ay aktibo na sa iyo. Ang binhi ay hindi nagiging sarili nito sa pamamagitan ng pakikipag-argumento sa lupa at ganun din ikaw. May isang uri ng kapayapaan na dumarating kapag tumigil ka na sa pagtatanong ng mga maling tanong. Sa halip na magtanong kung bakit hindi ka nila nakita, nagsisimula kang magtanong kung ano ang itinuturo ng panahon sa iyo sa pamamagitan ng sakit. Sa halip na magtanong kung paano mabubuo muli ang iyong imahe, itinatnong mo kung paano mabubuhay ng may mas malaking kalinawan. Sa halip na magtanong kung ang pagpapababa ay pumura sa iyo, itinatnong mo kung ano ang pinanatili nang ang lahat ng hindi kailangan ay tinanggal. Ang pagbabagong iyon ay nagpapabago sa hangin sa paligid ng iyong buhay. Hindi ito nagpapalaho sa alaala, ngunit tinatanggal nito ang karapatan nito na mamahala sa bawat bagong araw. Nagsisimula kang mapansin na ang lumang sakit ay totoo pa rin, ngunit hindi na ito sentral. Nagiging isa itong boses sa marami at hindi ang sinusunod mo. Ganon gumagana ang pagbabalik. Ibinabalik ka nito sa iyong sariling sentro nang hindi nagpapanggap na hindi nangyari ang paglalakbay. Ang nananatili ngayon ay isang mas tahimik na uri ng lakas. Hindi ito ang lakas ng isang taong sumusubok na pasiglahin ang mga taong maling humusga sa kanila. Ito ay ang lakas ng isang taong natutong tumayo nang hindi ipinapaliwanag ang kanilang pag-iral sa bawat silid. Hindi mo kailangang pag-ayosin ang bawat iskor. Kailangan mong sabihin,
ang katotohanan sa iyong buhay. Ibig sabihin panatilihin ang iyong atensyon sa kung ano ang lumalago, kung ano ang gumagaling, kung ano ang nagpapatatag at Pansin, kailangan mong maghanda ngayon. Naghanda ako ng eksklusibong material para sa mga nararamdamang inihiwalay para sa mas dakilang layunin, ngunit nabubuhay na napapaligiran ng ingay, mga abala at mental overload. Ito ay isang 30 araw na paglalakbay na magbabago sa iyong buhay. Isang ginagabayang landas upang protektahan ang iyong isipan at maghanda sa darating na may pang-araw-araw na pagsasanay sa focus, limitasyon at disiplina. Itigil mo na ang pakikipag-usap sa ingay. Matutunan mong tukuyin ang mga abala bago kanila kontrolin at palakasin ang iyong isipan. Available din sa immersive audio version. Mahigit 10,000 mambabasa na ang nagbago ng kanilang buhay sa pamamagitan ng 30 araw na paglalakbay. Libu-libong tao na ang nagsimula sa pagbabagong ito, mga taong tulad mo na pagod na sa pamumuhay sa ulap, mga ordinaryong taong nagdesisyon nang ihinto ang pagtanggap sa mental chaos. Samantalahin ang limitadong panahon na alok na ito sa buwan lamang na ito. I-access ang iyong link sa ibaba mismo sa itaas ng mga komento.